Manloloko ka. Napakasinungaling mo. Ginawa mo akong tanga, Rico. May papakasalan ka na palang iba at nasa bahay niyo na. Nay, ano po ba ang ikinimatay ni tatay? Tanong ni Giselle sa kanyang nanay Lina. Anak, inatake sa puso ang tatay mo. Bata ka pa lamang kaya't hindi mo na siya nakita. Sagot naman ng kanyang ina. Dahil bata pa, hindi na masyadong marami ang kanyang tanong sa kanyang ina tungkol sa pagkatao ng kanyang tatay. Masibag at matalino si Giselle, kaya kahit mahirap, iginagapang ng kanyang ina ang kanyang pag-aaral. Nasa elementarya pa siya noon at ika-6 na baitang. Sa paaralan, nagkaroon ng family day. Nay, family day po bukas. Hindi na lamang po ako papasok muna. Malungkot na sabi ni Giselle. Anak, bakit naman? Sasamahan naman kita bukas. Sagot ng kanyang ina. Nay, ako na naman po ang walang kasamang tatay doon. May inggit lamang po ako sa mga kaklase ko. Malungkot na sagot niya sa kanyang ina. Anak, ano ka ba? Masaya ka naman na akong kasama mo. Ako ang nanay at tatay mo, di ba? Hanggang maaari, ayokong mararamdaman mong may kulang sa iyo, anak. Mahal na mahal kita. Saad ng kanyang ina sa malungkot niyang anak. Nay, pasensya na po. Masarap lang po kasi sigurong magkaroon ng tatay. Pasensya na po. Sagot ni Giselle. Naiintindihan kita, anak. Sagot naman ni Lina. Hindi talaga totoong patay ang tatay ni Giselle dahil iniwalayan ito ng kanyang nanay. Ang nakaraan. Lina, mahal na mahal kita. Kaya anuman ang marinig o makita mo, gusto ko sana ako ang paniwalaan mo. Saad ni Rico. Ano ka ba, mahal? Oo naman. Sigurado naman ako na hindi ka magsisinungaling at hindi mo ko lolokohin, Rico. Sagot naman ni Lina. Oo naman, mahal. Oo nga pala, padating yung pinsan ko. Galing Maynila. Dito yung titigil sa bahay. Saad naman ni Rico. Ah, ganun ba? Di bihira na lang muna pala tayo makakapagkita dahil nandyan ang pinsan mo. Sagot naman ni Lina. Oo, mahal eh. Pero huwag kang mag-alala. Mahalaga, magkikita pa din tayo kada linggo. Sagot ni Rico. Lihim ang kanilang relasyon dahil hindi gusto ng pamilya ni Rico si Lina dahil isang hamak lamang na mahirap si Lina. At sila Rico ay ang nagmamay-ari ng lupang sinasaka ng kanyang mga magulang. Di sulitin natin ang araw na to habang magkasama pa tayo. Saad naman ni Lina. Nung araw din yun ay may mga nangyari sa dalawang magkasintahan. Lingid sa kaalaman ni Lina na ang darating na babae sa bahay nila Rico ay hindi nito pinsan, kundi ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Rico dahil nabuntis niya ito ng isang beses na nasa Maynila siya at lasing na lasing. Pagkatapos ng mga nangyari kila Rico at Rina, ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Mahal, mag-ingat kapag uwi. Saad ni Rico kay Lina. Sige mahal, ikaw din. Paano? Sa 1 linggo na lang ulit tayo sa ating tagpuan. Naghiwalay ang magkasintahan ng araw na iyon para umuwi sa kanilang bahay. Pagdating naman sa bahay ni Rico, nagulat siya nang makita si Ella. Hi Rico, my love. Nandito na ako. Miss na kasi kita. Pinasundo na ako ni tita sa driver. Ha? Di ba sabi ko sa'yo, susunduin na lang kita. Saka, sa 1 buwan pa nga pag-uwi mo. Galit na sabi ni Rico. My love, wala naman pinagkaiba ko ngayon at sa 1 buwan pang uwi ko. Ayaw mo bang nandito kami ng baby mo? Sabay hipo sa kanyang tiyan. Hindi ka kasi sumusunod sa usapan natin. Wala naman akong magagawa, nandito ka na. Sagot ni Rico. Sorry na. Oo nga pala, dinala ko na halos lahat ng gamit ko. At magluluto rin pala si tita.
Halika na nga kumain. Gutom na rin ako eh. Sagot ni Rico. Isang araw, may nakakita kina Rico at Ella habang nagkukulitan. Kaya agad-agad naman itong nakarating kay Lina. Manloloko siya. Hayop na lalaki yan. Sabi niya sa akin pinsan, pero hindi pala. Kundi nobyo niya rin. Umiiyak at galit na galit si Lina, sabay duwal sa lababo nila. Buntis ka, Lina? Saad ng nanay niya. Nay, isang buwan na po akong delay. Patawad po. Paano bubuhayin ng bata? Tatanga-tanga ka talaga. Ang mga mayayaman, kukunin lang nila ang kailangan nila sa iyo. Pagkatapos, wala na. Sagot ng kanyang ina. Iyak lamang ng iyak si Lina habang nakatingin sa singsing na ibinigay sa kanya ni Rico dahil balak na rin pala nilang magpakasal. Mahal, nauna ka na pala dito sa tagpuan. Kumusta ka na? Bati ni Rico. Isang malakas na sampal at mura ang inabot ni Rico. Manloloko ka. Napakasinungaling mo. Ginawa mo akong tanga, Rico. May papakasalan ka na palang iba at nasa bahay niyo na. May nakakita sa inyo habang naglalandian. Ano? Pinsan mo pa din ba yung naghahalikan na kayo? Galit na sigaw ni Lina. I'm sorry, Lina. Nabuntis ko lang siya sa Maynila, pero hindi ko siya mahal. Kaya lang gusto nila mami pakasalan ko siya. Ikaw ang mahal ko. Maniwala ka sa akin, Lina. Paliwanag ni Rico. Okay na sana. Kaya lang, ba't nagawa mo pang tumikim ng iba? Hindi pa ba ako sapat? Rico, buntis ako. 3 linggo na ang tiyan ko. Pero hindi ka na magiging parte ng buhay namin. Kaya ko siyang palakihin mag-isa. Buntis ka, Lina. Hayaan mong maging ama ko ng anak natin. Kahit patago tayo. Ano? Kami ang itatago mo? Ayoko ng ganun, Rico. Yung gusto kong pagmamahal. Yung ako lang. At hindi yung tinatago. Maghiwalay na tayo at magkalimutan. Umiiyak na umalis si Lina. Naiwang nakatulala at umiiyak si Rico. Napakagulo ng isip niya. Simula noon, lumipat na ng ibang lugar sila Lina at ang magulang nito upang makapagbagong buhay sila kasama ang magiging anak niya. Ang kasalukuyan. Nay, kahit po ilang ulit, palaging masaya ang family day ko. Salamat, Nay. Saad niya habang nakayakap sa nanay niya. Oo naman, anak. Lahat gagawin ko para mapasaya ka at makatapos ka ng pag-aaral mo. Oo nga po pala. May nakita po akong singsing na ito sa personal niyong gamit. Bigay po ba ito sa inyo ni tatay? Tanong nito. Oo, anak. Bago siya namatay. Sagot naman ni Lina. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Dahil sa gitna ng kahirapan ng kanilang pamumuhay, ay nakatapos na rin sa kolehiyo si Giselle sa kursong Business Management. Nay, graduate na ako. Makakapagtrabaho na po ako ngayon. Saad ni Giselle. Congrats anak ha. Napakagaling mo at sipag. Masayang bati ng kanyang ina. Bukas na bukas din, Nay. Mag-a-apply na po ako ng trabaho para naman po magkaroon agad ako ng sahod. Masaya at excited sa pagsasalita si Giselle. Kinabukasan, pumunta agad siya sa isang sikat at malaking kumpanya upang mag-apply. Malakas ang loob niya dahil graduate naman siya ng cum laude. Mag-a-apply po ako. Graduate po ako ng business management. Okay ma'am, wait lang po sa HR. Pasok na po kayo ma'am. Hanapin niyo lang po si Miss Cruz, our HR. Pagpasok sa opisina, kaagad niyang nakita ang HR at agad din namang na-interview. So paano Miss Giselle? Start ka na tomorrow sa marketing department. Congratulations! Naku, thank you po Ma'am Cruz sa opportunity. Don't worry, I'll do my best. Sagot naman ni Giselle. Maagang pumasok sa kumpanya si Giselle at hindi rin siya nahirapan sa unang araw dahil napaka-energetic at maboka talaga niya. Oy Giselle, tara nang mag-lunch. Hindi atin ang kumpanya ha? Ayan ang kanyang mga katrabaho. Sige, sandali lang. Save ko lang tong reports na ginawa ko. Saad ni Giselle.
Habang palabas ng kumpanya, ay nakita niyang binabati ng mga empleyado ang isang matandang lalaki na pakiramdam niya ay isang boss. Sino pala siya? Tanong niya sa kasamang katrabaho. Yan si Sir Rico, yung may-ari nitong kumpanya at buong building. Saad ng katrabaho niya. Ah, siya pala yung boss. Buti na sabi mo. Baka mamaya makasalubong ko na hindi ko pa binabati. Sagot naman ni Giselle. Nang makabalik mula sa lunch break, ay busy na lahat ng nasa marketing department at isang tawag ng sekretarya ang pumansin sa kanila. Good morning! Gusto palang makita ni Sir Rico yung mga report sa marketing strategy in the last 5 years. So, isa sa inyo, pumunta kay Sir para ipakita yon. Saad nito. Hala, ayokong pumunta doon, nakakatakot. Saad ng isa niyang katrabaho. Aba, lalong hindi ako. Hindi ako magaling magpaliwanag. Saad ng isa pa. Uy, hindi rin ako, malay ko doon. Sagot ng isa pa. Silang lahat ay nakatingin naman kay Giselle. Oh, bakit nakatingin kayo lahat sa akin? Bago pa lang ako dito ayoko. Saad nito. Mas magandang ikaw na Giselle ang pumunta sa opisina ni Sir Rico. Magaling ka naman, tsaka energetic, kaya-kaya mo yan. Saad ng lahat. Walang pagpipilian, kaya't siya na nga ang pumunta. Pagdating niya sa opisina, nakita niyang may hinahanap si Sir Rico sa mga sulok at ilalim ng mesa. Good afternoon, sir. Andito na po yung mga reports galing sa marketing. Saad niya. Sige, pakilagay sa lamesa. Maaari mo bang tulungan muna akong hanapin ang singsing ko? Napakahalaga sa akin nun Saad ni Rico. Sige po, sir. Teka lang po. Lahat ng sulok ay pinaghanapan niya. Kaya't sa isang gilid, nakita niya ang isang singsing. Gulat na gulat siya dahil kaparehong-kapareho ito ng singsing ng kanyang ina. Sir, eto po, nakita ko na. Iniabot niya ang singsing. Oh, ba't parang nagulat ka, iha? Tanong nito. Po, may nakita na po kasi akong kagaya niyan. Saad niya. Naku, baka naman replica lang nung katulad nito. Kasi dati pa to at limited edition lang. At saka isang pair lang ng singsing na to ang inilabas sa Pilipinas. Baka nga po replica lang, sir. By the way, eto na po yung report ng marketing. If may tanong po kayo, nasa table ko lang po ako, sir. Saad niya. Yeah, sure, miss. Anong pangalan mo? Tanong nito. Panganiban po, sir. Sounds familiar to me. Tagasan ka? Sabi po ni nanay sa Bicol daw po siya dati bago nagpamaynila. Bicol din ang province ko. Small world Saad ni Rico. Sige po sir, may trabaho pa po ako Paalam niya. Tumango na lamang si Rico sa dalaga. Habang ang nanay naman ni Giselle na si Lina ay papunta sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ito upang isabay na sa kanyang pag-uwi. Naghihintay sa labas si Lina nang palabas naman si Rico at may kausap sa telepono nang masulyapan nila ang isa't isa. 25 taon na rin ang nakalipas. Rico? Gulat na sabi ni Lina. Lina, ikaw na ba yan? Kamusta ka na? Ang tagal kitang hinanap at kung saan-saan din, alam mo ba yon? Bakit pa? May pamilya ka na. Bakit mo pa ako hahanapin? Niloko ako ni Ella. Hindi akin ang ipinagbubuntis niya. Kahit hindi natuloy ang kasal namin, Lina. Hinanap kita agad, kaya lang wala ka na sa Bicol. Nasaktan ako, Rico. Kaya lumayo talaga ako. Kamusta ka na? Nasaan na pala yung anak natin? Okay kami. Masaya kami na wala ka. Sa kabilang banda naman, ay nakalabas na rin ng opisina si Giselle at agad ding tinawag ang nanay niya. Nay! Nandito po pala kayo. At na po ako, sabay na po tayong umuwi. Sir, nandito po pala kayo. Magkakilala kayo ni nanay? Oo. Kilala ko ang mama mo. Bago pa man may nasabi si Rico, ay sumagot na si Lina. Anak, matagal na din naman na panahon na naglihim ako.
hindi totoong patay na ang tatay mo. Siya. Si Rico ang tatay mo. Po, kayo po yung tatay ko? Hindi niya napigilang yakapin si Sir Rico. Palagi po ako naghahanap ng tatay kung alam niyo lang po. Ani Giselle na umiyak. Nandito na ako, anak, ngayon. Matagal ko kayong hinanap ng nanay mo, anak. Matagal na nagyakap ang mag-ama habang sabay na umiiyak. Kaya po pala kanina yung singsing nyo. Meron din po si nanay nun. Nasa iyo pa pala yun, Nina? Oo, tinabi ko pa rin. Masayang nalaman nila pare-pareho na maaari pa palang mabuo ang kanilang pamilya. Sobrang saya ng nararamdaman ni Giselle nang makapiling at madama niya ang pagmamahal ng isang ama.